pagpo-post, 'di ba? At puwedeng, makasuhan ka ng cyber libel. So, pero hindi naman siyempre puwede namang o kaya'y, tayong mga nagiging biktima, halimbawa mga ikaw ay biktima, puwede ka namang, lumapit 'no, sa mga awtoridad para magsampa ng reklamo. Pero siyempre, um, tayo din mga nakakautang din, dapat marunong din po tayong magbayad 'no, para sa gano'n ay, hindi na humantong sa ganitong kaso. At para po sa karagdagang pang mga detalye para maipaliwanag po sa atin ng husto itong ating pinag-uusapang cyber libel ay, makasama po natin sa hapong ito muli ang ating co-anchor, si Attorney Joey Tamayo para paliwanag po itong ating, pag-uusapan sa araw na ito. Pero ang bago lahat ay, pabatiin mo muna natin si Attorney Joey para dito sa ating, programa. Magandang, araw po, magandang hapon po sa inyo, attorney. Maraming salamat po ulit sa inyong pagpapaunlak dito sa ating palatuntunang Doralex Sedlex. Sa iyo, Bombo Leads, ganun din sa ating mga tropa sa Bombo Radio Technical Team at sa Bombo Radio Newsroom. Ganun din sa ating mga kaibigan na nakikinig sa 1125 kHz at ganun din sa mga tagapanood ng Bombo Radio Facebook Live. Go ahead, Bombo Leads. Ano po ba ang pag-usapan natin ngayong hapon? Unang-una sa lahat, attorney, ay thank you muli sa inyong pagpapaunlak dito sa ating palatuntunan. At pag-uusapan natin, attorney, itong cyber libel kasi may dinulog po sa ating reklamo, problema ng isa nating viewer patungkol daw sa pagpo-post sa Facebook at sinasabi daw na magbayad na daw siya ng kanyang utang. At ang sagot daw niya sa Facebook ay magkita na sila sa PNP, dalhin ang prueba niya na siya ay may utang dahil nakalimutan na raw niya na may utang siya. Pwede daw po bang magdemanda? Ano po ba ang maaaring gawin nitong ating viewer, Attorney Joey? Well, unang-una, no, lilinawin natin yung tanong. May nag-post na naniningil Yes po. sa pamagitan ng Facebook at ang sinisingil at natamaan ay isang tao at sinasabi niya nung sinisingil na mag-usap sila sa PNP, sabi niya, no? Opo. At para makapagpalinawan kung magkano ang sisingilin. Ang tanong, pwede bang makapagdemanda ng cyber libel etong sinisingil? Ano po ba ang ibig sabihin ng cyber libel? Ang cyber libel ay ang paglalathala ng hindi makatotohanan at nakakasira na mga salita sa pamagitan ng online platforms kagaya ng Facebook. Ibig sabihin, ang isang nakakasirang sa reputasyon ng isang tao, kung hindi ito totoo, ay maaaring pagmulan ng kasong maling paglalathala sa pamagitan ng Facebook at iba pang platforms. Ngayon, kung totoo na may utang ang isang tao, ang paglalathala nito sa ating pananaw ay hindi naman cyber libel kasi may katotohanan eh. Subalit, pag hindi totoo na may utang, no? Ito ay maaring maging cyber libel. Ngayon, ang problema dito, kung minsan, nakakalimutan natin na may utang tayo. At yun ang malimit na nakikita ko rin sa mga post sa Facebook na nakakalimutan daw ang utang. Sa aking pananaw, kung talagang may utang at dapat naman talaga,
idemanda na lang, ibarangay, no? Para hindi mag-away-away, mag-usap po kayo sa barangay. Sa pasyalan, doon mismo sa nagpautang, o dili kaya sa bahay mismo nung nagkautang, or para maging neutral sa barangay. Pwede silang mag-usap. Pwede rin mag-usap sa abogado ng kanino man, yung umuutang, yung nangutang o yung nagpautang. O dili kaya sa barangay. At kung walang nangyari sa barangay, pwede naman sa hukuman mapag-uusapan. Kaya, Bombolits, kung hindi naaalala Mm-mm. ng taong may utang, no? Hindi siya sigurado. Ibig sabihin, hindi siya sigurado na Mm-mm. kung totoo ba o hindi yung post. Kaya hintayin na lamang niya ang demanda kung totoong may utang upang masagot niya sa hukuman. Ang pinakamainam, huwag na lang umutang. Or kung may utang, kinakailangan naman po Bayan. na bayaran. Go ahead, Bombo Leeds. Yes, napaka-imposible naman, attorney, na hindi nga alam na may utang siya. Ano po? Di ba? Attorney, ano Oo. yung mga ebidensya naman na maaring gamitin sa cyber libel case? Sa cyber libel case, pwede ho yung screenshot ng post sa Facebook, no? At yun ang isang ebidensya, yung kanilang conversation na sila ay nag-uusap na humihingi ng explanation, etong si pinagbibintangang may utang, para naman isang pruweba na nag-post nga itong pinagtatanungan at hinihingian ng explanation. Yan ang mga maaaring ebidensya para sa isang kasong cyber libel. Alam mo, Bombulits, yun ang problema natin sa ngayon, Yes. sapagkat nag-aaway-away tuloy dahil sa Facebook post. At dumadami, lalong-lalo na, Bombulits, maraming mga kabataan ngayon na nag-aaway-away sa Facebook, no? Dahil sa mga post. Kaya kung kayo po ay galit, sana layuan nyo na lang po yung Facebook, dahil kung ano po ang inyong ma-post dyan ay maaari po na maging ebidensya laban po sa inyo, dahil sa panahon ngayon mayroong tinatawag na batas laban sa paglalathala ng walang katotohanan at nakakasirang mga salita laban sa isang tao na masisira ang kanyang reputasyon. Go ahead, Bombolits. Yes. Attorney, ano po ba yung mga parusa sa taong mapapatunayan pong nagkasala ng cyber libel? Bombolits, patungkol sa cyber libel, pwede po siyang makulong. Penalty, pwede po siyang makulong ng 6 hanggang 12 anyos para mabigyan ng parusa ang isang tao. Pagkakulong, 2 taon hanggang 4 na taon, tapos 1 taon hanggang 8 taon, at magbabayad ng 40,000 hanggang 1,200,000 hanggang 1,500,000. So mabigat, Bombo Leeds, no? 2 years to 8 years pwede na patawan ng pagkakulong. Post lang yun, ha? Sa pagsusulat lamang, Bombo Leeds. Kaya mag-iingat po tayo bago po tayo mag-send. Isipin po natin kung ito ay katotohanan, at kung kayo po ay galit, mas mainam na layuan nyo na lamang po ang mga online platforms kagaya ng Facebook. Go ahead, Bombo Leeds.
Attorney, may karagdagan pong katanungan po dito, ano po, at galing po sa ating isa nating viewer na tinatanong po kung, Attorney, maaari daw po bang maparusahan ang isang tao dahil sa pag-likes, no, o pag-comment, kaya naman pag-share din po ng mga mapanirang post laban po sa iba? Yung like, walang problema yan. Pero yung share, Mhm. in, in effect, you are publishing something that may be false. So pag sinare mo ang isang bagay, no, you will be in effect possibly publishing something that is false at nakakasira. So iwasan din ang pag-share. Pag-like, okay lang, no? Kung lalo na kung hindi mo naman alam kung totoo o hindi. Pero yung pag-share, bago mo i-share, Mm. aba, mahirap. Kaya wag na wag ho kayong mag-share, lalong-lalo na yung mga pagpaparatang, paninira. Kayo po ay maaring mapatawan ng kasong cyber libel. Go ahead, Bombo Leads. So, ibig sabihin, Attorney, pwedeng kasuhan ng cyber libel yung nag-post at saka yung nag-share o nag-react dun sa post na yon. Attorney, ano po? Tama po. Ang kasong libel po ay paglalathala, no? Ang pag-like ay reaction lamang. Subalit pag isinyer mo yan, naglalathala ka. Nilalathala mo sa iyong mga kaibigan kung ano ang na-post. So maaari kang patawan ng parusa. Tandaan po natin na ang cyber libel ay ang paglalathala ng walang katotohanan na salita o gawain ng isang tao na nakakasira ng reputasyon ng na ilathala. Go ahead, Bombo Leads. Attorney, may edad po ba ito? Pwede ito sa apply, pwede pa ito sa mga minors o anong edad po ang pwedeng makasuhan dito, Attorney? Kagaya ng napag-usapan po natin noon, applicable pa rin yung minor de edad. Pag ang minor de edad ay 14 years old below, walang criminal liability. Pag 14 to 16, no, siya po ay tatawagin na may criminal liability pag siya ay may discernment. O dili kaya yung kung alam niya ang kahinatnan ng kanyang ginawa, no? So yung prosecution, yung mang-uusig, kinakailangan kung ang pinagbibintangan ay 15 years old hanggang 16 years old, kinakailangan patunayan na yung bata ay alam niya ang tama o mali at ang kahinatnan ng kanyang ginawa sa paglalathala. Bombo Leads, no? So above that, mayroon na pong criminal liability. Go ahead, Bombo Leads. Yes. Attorney, may nagtatanong din kung pwede, kimbis na makulong daw, pwede bang magbayad na lang yung ng multa, yung ano dito, yung nag-post. Ayon sa batas, Bombo Leads, either kulong o dili kaya fine. Pero ang makapagsasabi niyan, makapagpapasyon niyan kung kulong or fine ay ang ating mga hukuman. Kaya depende sa hukuman kung masyadong masama ang ginawa, pwede siyang isamahang ikulong. Subalit kung medyo naman maliit lang naman or mababa ang soheto ng paglalathala, maaaring fine lamang or both. Go ahead, Bombo Leads. Okay, maraming salamat po, Attorney. At siguro, dagdag mensahe na lang po anong meron ngayon sa bilang counselor po ng Dagupan City. Ano pong bago ngayon po sa Sangguniang Panlunsod, Attorney Joey Tamayo? Pinapatawag ng Sangguniang Panlunsod, nire-request po natin na iniimbita natin ang ating mga kawani ng ating DPWH Pangasinan
at balitaan patungkol sa kanilang plano ang ating syudad. Plano laban sa baha at saka itong ating mga daan, lalong-lalo na rito sa downtown, para malaman natin kung hanggang kailan ba nila matatapos. Marami po kasi ang ating mga kalugar na nahihirapan dahil nga sa matinding traffic at nire-request ng ating mga kasamahan na baka pwede naman na 24 hours para trabahuin itong mga daan para naman po mabilis at hindi magkaroon ng traffic. Ang ating mga daan dito sa Dagupan, Bombulids ay napaka-importante. Yes. Ang pangunahing obligasyon, trabaho at tungkulin ng ating national government through the DPWH is to provide access roads. No? Sila po sa DPWH ang may pangunahing mandato na isaayos ang ating mga daan, isaayos ang ating mga tulay para naman sa, tsaka kasama rin po dyan ang flood control. Kaya't marami ang tatalakayin, kaya't iniimbitahan po natin ang ating mga espesyal na kawani, ang hepe, o dili kaya ang kanilang representative para naman sa mga datos at plano at ang pagpapatupad ng plano ng DPWH patungkol sa daan sa Dagupan City, particular sa mga main thoroughfares, at ganun din sa ating flood control systems sa Dagupan City na kung saan ang DPWH ay ang pangunahing ahensya ng gobyerno. Nakatutok ngayon at lalong-lalo na ang pamahalaan ni PBBM patungkol dito sa mga flood control projects. That's the reason why we wish to know, alamin natin kung hanggang kailan ba ito matatapos, itong mga flood control, ang sistema, at kung ano po ba ang basihan kung bakit itong mga project na ito ay ganun na lamang at sa tagal-tagal natin dito, bakit mayroong flood control projects, bakit hanggang ngayon hindi pa solved ang ating flooding. Yun lamang muna, Bombo Leads. Maraming mga pinag-uusapan, subalit hindi magkakasya sa Duralex, Sedlex. Yes po. Maraming salamat po, Attorney. Sige po, at bilang panghuling mensahe sa paksa ngayong hapon, sa ating mga kalugar, lalong-lalo na sa kabataan, mag-iingat po tayo lagi, lalong-lalo na sa gabi. Pagdating ng pagtakip silim, uwi na po kayo agad-agad. Ang ating sitwasyon ngayon ay volatile, pangunahing policy ng gobyerno ng Dagupan City ay gawing safe, ligtas ang ating mga kabataan. Kaya't pinapayuhan ng ating mga magulang na sana huwag pababayaan at bantayan lagi ang ating mga kabataan. Ito po si Abogado Joey Tabayo, Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat, Bombo Leads. Thank you rin po, Attorney.